يزدادوا إيمانا مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nasa labing isa, hindi, 21, 21 na tayo ng ating hadith na pagkasalaysay. Alhamdulillah, Jazakallahu khair, barakallahu fik sa mga taong walang humpay na sumusubaybay at patuloy na nagbabahagi ng ating mga video. Alhamdulillah, at ngayon ay ika-21 na rin ng Ramadan at inshallah ay Laylatul Qadar na kanina. At inshallah lahat tayo ay tanggapin na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga panalangin. Ang pamagat ng ating hadith ngayon ay ako ay naniniwala sa Allah at ikaw ay magpakatuwid. An Abi Amir Wakila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah quli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amatu billah thumma istakhim, rawahu Muslim. Mula kay Abi Amir na si Sufyan ibn Abdullah, kalugdan siya ni Allah, sinabi ko, usugon ni Allah, sabihin mo sa akin ang bagay na maipapayo mo na wala akong mapagtatanungang iba maliban sa iyo. Kaya sinabi, sabihin mo ako ay naniniwala kay Allah at pagkatapos ay magpakatuwid. Iniulat ito ni Muslim. Magpursigi at pagsisikap ng mga disipulo o sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsasaliksik ng kaalaman, at ito ay madalas nakikita sa kanilang katanungan sa mahal na propeta. Tunay na hindi sapat ang paniniwala lamang, bagkus narapat sa paniniwala ang pagpapahayag ng dila, salita at pagpatuo ito ng pisikal na gawain. Obligadong panatilihin ng alipin ang pagsamba kay Allah hanggang sa dumating sa kanya ang kamatayan. Sinabi ni Allah, sa huwag na huwag kayong babawian ng buhay, liban na lamang kayo ay mga Muslim. Ito ay matatagpuan natin sa mga talata ng Surah Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna wa la antum muslimun. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Ito ay sa Surah Al-Hijr. Obligadong gampanan ang lahat ng mga obligadong pagsamba sa abot ng kakayahan at obligadong iwasan ang bawat ipinagbabawal. Nararapat sa isang Muslim na palagian niyang suriin ang kanyang sarili, siya ba ay matuwid at tapat sa pagsunod kay Allah o hindi. Kung siya ay matuwid at tapat sa sumusunod siya kay Allah, purihin niya si Allah at manalangin sa kanya, patatagin siya nawa ni Allah, at kung hindi naman ay obligadong magbagloob kay Allah at huwag at ituwid niya ang kanyang sarili at dalisayin ng kanyang tinatahak na landas. Halimbawa, sino man ang kanyang kalagayan ay hindi nagsasala, tunay na siya ay hindi matuwid dahil kanyang iniiwan ang pagsasala. Kaya obligado magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ituwid niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakatuparan ng mga obligadong sala. Ang hadith ay nag-uutos na marapat pagsabayin ang kaalaman at gawaing pagsasabuhay ng kaalaman, gayon din ang ikhlas o sincerity o mutabaah, pagsang-ayon sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maging matuwid ang isang Muslim. Alhamdulillah, sa hadith na ito ang makukuha nating aral o maitatatak natin sa ating sarili ay pinapaalalahanan ng ating tagapaglikha ang mga tao, na lalo na ang mga Muslim. Kahit man sila ay Muslim na, andun pa rin yung paalala ng Subhanahu wa Ta'ala na iwasan ninyo na kayo ay bawian ng buhay na wala kayo sa pananampalatayang Islam o hindi kayo mananampalatayang Muslim. So, kahit na Muslim ka, pinapaalalahanan ka pa rin ng Panginoong tagapaglikha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, naging bantayan mo ang iyong mga gawain. At sa mga hindi pa Muslim ay itong paalala na ito ay naway maunawaan ninyo at ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, at sa gayon ay hilingin nyo sa ating tagapaglikha na buksan ang inyong pangunawa, ang puso ng ito ay tumatak sa inyo. At alhamdulillah, sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng hadith, itong hadith po na ito ay
hadith mula sa Sahih na ating naisalaysay, at ito ay rawahu Muslim na isinalaysay ni Abu Sufyan na sinabi ng mahal na propeta na obligado sa isang mananampalataya na hindi lang sa kanyang puso o isip ang kanyang pananampalataya, bagkus pinakamainam dito ay kanyang isagawa, isabuhay ng tuwiran. At hanggang dito na lang, inshallah ay maigsi na ang ating mga mababanggit na hadith. Sa mga susunod na araw, alhamdulillah, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain dito sa mundo, maging kabilang isa sa timbangan ng ating kabutihan. At inshallah, ang lahat ng mga taga-subaybay, tagapakinig natin ay naway maging matuwi din, inshallah ta'ala. Wa akhiru dawana in alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Badr Yaqub na nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na dito sa mundo ay may katapusan, ngunit sa kabilang buhay doon ang walang katapusan. Sinabi pa ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang sino mga sumunod sa akin ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, may buhay talaga na walang hanggan, at yun ay sa paraiso. Doon lang natin makakamit yun, dahil dalawa lang ang patutunguhan ng tao, ang paraiso at impyerno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.